Ako si Primo Numbra. Ang istorya natin ngayon ay hango sa kasaysayan ni Melvin ng Quezon. Narito ang kanyang kwento. Sa tahimik na bayan ng Quezon, nakatira si Melvin. Isang binatang nagsisimulang tuntunin ang sariling landas sa buhay. Kasama nito ang kanyang ama na si Mang Ben. Ang kanilang matibay na relasyon bilang mag-ama ang naging haligi sa kanilang pagtahak at pagharap sa mga pagsubok na dala ng buhay. Hindi nila kasama ang kanyang ina sapagkat matagal na silang iniwan nito. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas nang mapagdesisyonan ng mag-ama na ibenta ang kanilang tahanan sa Batangas upang doon na manirahan sa Quezon. Mahigit 8 buwan na tayo dito sa Quezon pa. Pero wala pa rin po ako mahanap na trabaho. Sayang naman yung huwang bakasyon ko. Nang mga sandaling yon, ay hindi maiwasan ni Melvin na maikumpara ang buhay sa probinsya at sa lungsod. Ibang-iba talaga dun sa atin pa. Dun kasi, kahit saan ka tumingin may makahanap kang trabaho. Kahit saan ka lumingon, may mga wanted. Dito, madalas na wanted yung mga nagnanakaw ng kalabaw. At yung madalas ko namang mga makitang paskil sa pader, yung bawal umihi dito. Ano nga ba namang magagawa natin, Melvin? Hindi ba't binenta nga natin ang bahay natin sa Batangas para makakalimutan na natin yung dati nating buhay? Tsaka kesa naman magrenta tayo ron ng bahay, maigi nga rin at pinayagan tayong manirahan dito ni Tita Mila mo hanggat nasa abroad siya. Yun pa nga ang isa pa eh. Alam naman natin na kapag umuwi na dito si Tita Mila, dito na siya titira mismo sa bahay na to. So pag nagkataon, saan tayo pupulutin? Ano ka ba naman, bata ka? Matagal pa naman yon. At least, meron tayong sapat na oras para makapag-ipon ng pera habang dito pa tayo naninirahan. O siya, akin na nga yung kape ko at namainom ko na. Lumalamig na yan eh. At saka na makapunta na ako rin sa pag-a-applyan ko ng trabaho. Sana ay makapasok ako para naman kahit papano isa sa atin ang kumakayod. Hindi yung para tayong mga langaw lang dito pareho na paikot-ikot lang sa bahay. Yun na nga pa eh. Kaya baka naman pwede mo akong isama dyan sa pinag-a-applyan mong panaderya. Wala naman kasi akong gagawin dito sa bahay. Tsaka gaya ng sinabi ko, sayang naman ang bakasyon ko sa eskwela. Gustong gusto ko na talaga magkatrabaho ngayong buwan man lang. Ay nako, Melvin. Alam mo kaya ka hindi binibigyan ng trabaho ng tadhana? Dahil pare-pareho naming alam ang ugali mo. Tigilan mo na nga ako dyan sa mga pinagsasabi mo. Kilala na kita. Malala ka pa sa kugon. Sa una ka lang magaling. Hindi naman ako ganun pa. Grabe naman kayo. Tsaka pangako, ayoko na talaga kasing maburo dito sa bahay eh. Sama nyo na lang ako. Buti pa kung malakas ang data rito eh. Napakahina pa ng connection, nakakaumay. Anong aasahan mo, ha? Probinsya nga ito. Ay naku, bata ka. Tigilan mo na nga ako at umiinit ang ulo ko. Magtaong bahay ka na lang muna rito at ako na muna ang kakayod. Wala rin namang napilit sa'yo magtrabaho ka eh. Tsaka isa pa, kung pareho tayong wala rito at may nawala sa mga gamit ng Tia Mila mo, di tayo pa pareho ang mapuputukan. Alam mo namang marami sa mga gamit dito hindi basta-basta lang. May kamahalan ng mga yan. Ano bang papantayo ko dito pa? Yung mga alikabok, tsaka yung mga matatandang salamin. Yung mga vase na baka sa tiyanggi lang naman nabili yan. Diyos ko naman pa. Anong tiyanggi ang pinagsasabi mo? Galing pa ng Italia yung mga yan, hoy! Ay sus, naniwala naman kayo pa. Ang bilis nyo talagang mabola. Manahimik ka na nga! Huwag mo na akong abalahin. Kailangan ko pang umalis. At mabilis na ininom ng ama ni Melvin ang kanyang kape. Mabilis na kinagat ang pandesal. At pagkaubos sa mga to, ay mabilis na ring umalis. Ngunit bago pa ito tuluyang makalabas ng bahay, ay muli itong nagbilin kay Melvin. O sige na ha, kailangan ko na umalis. Magluto ka na lang dyan ang makakain mo at kakain na lang ako doon sa bayan. May laman naman yung ref. Tsaka huwag kang manood-nood ng TV ha.
Dadagdag ka lang sa gasto sa kuryente. Kailangan natin magtipid. Kaya mo na yung sarili mo, matanda ka na. Sige na. Ay, nako. Tanda na raw. Pero ayaw naman akong pagtrabahuin. Pambihira talaga. Andito ako sa bintana. Naririnig kita. Ano binubulong mo? Wala ho pa. Sabi ko, ingat ho kayo. Tatawag na lang ho ako mamaya pag nakapagpa-load na ako kina Mang Oyo. Sagutin nyo naman sana ha. Tsaka mag-iingat kayo. Sige. Huwag ka nang maglalabas ng bahay pagkatapos mo magpa-load. Tatamaan ka sa akin, sinasabi ko sa'yo. Sige pa, ingat kayo. Malayo na ba siya? Ayun, malayo na. Pambihira naman oh. Ano ba palagay nyo sa akin? 7 years old. 18 anyos na ako eh. Narinig ata ako. Nung akala ni Melvin na ligtas na siya sa kanyang ama, ilang minuto lamang ay tumunog ang kanyang cellphone. Aba, si Papa nag-message. Teka, ano kayo sinasabi nito? Naku po. Melvin, basta, kapag sinabi kong huwag kang lalabas ng bahay, huwag kang lalabas, sumunod ka na lang. At narinig kita kanina doon sa sinigaw mo. Umanda ka sa akin pag uwi ko mamaya. Naku, patay. Narinig pala ako ni Papa. Nang ibubulsa na ni Melvin ang kanyang cellphone, ay muli itong tumunog. Aba, si Papa na naman. Ano na naman kayo sinabi nito? Melvin, baka naman nambababae ka na at makabuntis ka. Umanda ka talaga sa akin. Pambihira naman si Papa, napaka-advanced naman mag-isip. Ni wala pa nga ako nakikilalang babae dito sa lugar na to eh. Pambihira naman oh. Oh, tumunog ulit. May message na naman si Papa. Ano naman to? Hoy Melvin, baka sinasagot-sagot mo ko dyan pagkatapos mong basahin ang message ko. Humanda ka talaga sa akin, bata ka. Ano ba to si Papa? Psychic ba to? Pambihira naman. Makatulog na nga lang. Habang nakahiga sa kanyang kama, ay nagmuni-muni ang binata sa mga naging usapan nila ng kanyang ama. Si Papa talaga, napaka-paranoid. Pati yung mga naikukwento sa kanya ng mga tao dito sa paligid, pinaniniwalaan na meron daw mga kung ano-ano rito na hindi basta maipaliwanag. Mamaya mga prank-prank lang pala yan eh. Ang bihira talaga oh. Pati tuloy siya, hindi na masukat ang kanyang pag-aalala. Pati tuloy ako nadadamay. Tapos paulit-ulit niya pang sinasabi na maniwala na lang daw kami dahil bago lang kami sa lugar na to. At hindi namin kabisado ang mga gumagalaw-galaw dito. Eh kung totoo naman talagang may mga ganyang paranormal o supernatural, di sana kumalat na sa mga social media yan. Ay naku talaga si Papa. Makaraan na 1 oras na pag-idlip ay gumising si Melvin. Magpapaload pa nga pala ako. Teka. Tuluyan na nga itong bumangon. Lumabas ang bahay at tinungo ang tindahan ni Mang Oyo na hindi naman kalayuan sa kanila. At nang marating niya na nga ang tindahan ni Mang Oyo. Tao po! Mang Oyo! Paload nga po ako! Hoy, ikaw pala Melvin. Anong kailangan mo? Magpapaload ho ako. Yung meron pong pang message saka pang tawag. Sandali. Kukuha lang ako ng papel at ballpen. Sige ho. Maya-maya lang ay bumalik na ang matandang lalaki sa kanyang harapan. Eto. Pakisulat mo na nga lang yung numero mo dito sa papel, Melvin. At linawan mo pagkakasulat at lakihan mo ng konti ha. At nang mabasa ko, alam mo namang hindi na maayos itong mga paningin ko eh. Sige ho. Mang Oyo, ako humbala. Inabot ni Melvin ang papel at ballpen mula kay Mang Oyo. Isinulat niya na rito ang kanyang numero. Medyo mabagal ito dahil kinokopya niya pa ang kanyang numero mula sa kanyang cellphone. Dangan kasi na bago pa lamang ang kanyang numero, kaya hindi niya pa ito kabisado. Siya nga pala Melvin, mabuti naman at naisipan mong lumabas ng bahay. Abay, etong ama mo na lang ang palagi ko nakikitang nagpupunta rito eh. Baka naman kasi mainip ka dyan. Hindi ka pa naman sanay sa
buhay dito sa probinsya? Hindi naman ho, Mang Oyo. Medyo nasasanay na rin ho ako. Nakakailang buwan na rin naman kami rito. Tsaka, tinatakot niyo po kasi si Papa eh. Doon sa mga kinukwento ninyo, kaya yun. Madalas ho tuloy akong bilinan na huwag akong lumabas ng bahay. Ano? Hindi pananakot ang tawag doon, Melvin. Sino naman na ba'y sabi na pananakot lang yon? Nagpapaalala lang ako. Dahil mas maganda na yung may alam kayo rito sa lugar na to. Dahil nga, hindi naman kayo mga lihitimong taga rito. Doon napakamot ng ulo si Melvin at inisip nitong huwag na lang makipagtalo sa matanda. Sige ho, kung yan ho ang gusto niyo sabihin eh, wala ang problema. Tsaka salamat na rin. At alam niyo, Mang Oyo, okay na rin naman ho sa akin ang nasa bahay eh. Wala din naman ho kasi akong ibang makikita dito sa baryo natin, kundi mga nyog tsaka mga damo. Kaya hindi na rin lang po ako ginaganahang lumabas ng bahay. Isa pa, alam niyo na, wala naman ho akong masyadong kakilala rito bukod sa inyo. Sa totoo lang, kung meron lang ibang makakausap sa Melvin, ay mas pipiliin niya pa makipag-usap sa iba kaysa ka Mang Oyo na madalas na lamang magkwento ng mga katatakutan. At dahil palagi-lagi itong ginagawa ng matanda sa kanya at sa kanyang ama, ay hindi niya na mapigilang mainis sa matandang ito. Kaya naman kung minsan ay hindi naiiwasang masagot niya ito ng pabalang. Ano, Mang Oyo, naloadan niyo na ba ako? Para ho, makauwi na ako. Ayoko ho kasing abutan ng mga kinukwento ninyo eh. Ay teka, parang hindi ka yata naniniwala sa sinasabi ko ah. Melvin, mapanganib talaga dito sa probinsyang ito. Sa maniwala ka o sa hindi. Sa hindi na lang po ako. Dapat ho ba ako maniwala? Ay nako Melvin, maniwala ka na. Totoo ang mga kinikwento ko sa inyo ng tatay mo. Matagal na ang angkan namin sa baryong ito. Kaya nakita ko na ang lahat, maging ang mga sinasabi ninyo na imposible. Sa mga ganitong linyada ng matanda, nagsisimulang mainis si Melvin. Ay naku, pambihira talaga tong si Mang Oyo o ibang klase rin talaga. Hindi na lang nakontento na si Papa ang kinikwentuhan ng mga katang-isip niya. Pati talaga ako gusto pang idamay nito eh. May sinasabi ka ba dyan? Hindi ho, sabi ko po approve. Ay nako Melvin, maniwala ka. Madami na akong nakita sa buhay ko. Ay, alam mo pa, madalas pa nga may mga nakikita ko nakasabit sa bubong. May mga gumagapang sa silong ng bahay. Hindi naman normal na gawain ng mga tao yun, hindi ba? So ano yun? Ano tingin mo sa mga nakita kong yon? Yung mga nakikita niyo sa bubong, baka ibon lang yun. At yun na sa mga silong, baka ho isa dun sa mga baboy ni Mang Andres na katakas. Pambihira ka talaga Melvin. Basta, totoo ang mga sinasabi ko sa inyo ng papa mo. Kaya mag-ingat kayo. Lalo ka na, pinatilyo ka pa naman. Baka magulat ka na lang. Nasa loob na pala ng bahay nyo yung mga kakatuwang sinasabi ko sa inyo ng inyong ama. Aba, teka, Mang Oyo, wag naman ganyan. Okay na ho ikwento nyo nandun sa bubong o kaya nasa silong. Huwag nyo nang papasukin sa bahay namin. Ay nako, ewan ko sa'yo, bahala ka. Alam nyo ho, Mang Oyo, didiretsahin ko na ho kayo ha. Makabago na ho ang henerasyon natin ngayon. Hindi na ho uso yung mga aswang-aswang na yan. Alam nyo kung ikikwento nyo to dun sa syudad, tatawanan na lang ho kayo ng mga tao dun. Iisipin nila, gawa-gawa nyo lang yung mga kwento na yan. Mga kwentong barbero, ika nga. At ang malala pa niyan, malamang pag-iisipan kayong wala na kayo sa tamang pag-iisip. Ay nako, bahala ka kung ganyan katibay ang kalooban mo. Basta ang akin lang, mag-iingat kayo. Mahirap na. At kalat sa buong bayan na bagong lipat kayo rito. Hindi pa naman natin alam kung sino yung mga naglilipa na sa gabi. Oo, sige ho, Mang Oyo. Maraming salamat po sa paalala. Seryoso po, maraming salamat talaga.
Sige, natanggap ko na ho yung load. Uwi na ho ako. Salamat po. Hindi na hinintay pa ni Melvin ang tugon na matanda sa kanyang pagpapaalam. Tuluyan na nga itong naglakad palayo. Habang nasa gitna ng kanyang paglalakad pa uwi si Melvin, ay hindi nito maiwasang makaramdam ng konting kaba. Kahit alam niyang hindi siya naniniwala sa kwento ni Mang Oyo, ay hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng ganon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang pagbilis ng kanyang tibok at ang pagtayo ng balahibo sa kanyang batok. Kung hindi lamang pinangahawakan ni Melvin ang paniniwalang walang katotohanan ang mga naikwento sa kanya ni Mang Oyo, ay baka tuluyan na siyang tumakbo pa uwi. Pinilit na lamang iwaksi ni Melvin ang mga isiping yon at kalmadong naglakad. Nang makauwi sa bahay, ay ginawang abala ni Melvin ang kanyang sarili sa paglilinis at pag-aayos ng mga kagamitan dito. Pagkatapos noon ay tumungo na siya sa kanyang silid upang makapagpahinga. Makaraan ng ilang oras ng pag-idlip, ay muling nagising si Melvin. Napansin ito na hapon na, ngunit wala pa rin ang kanyang ama. Doon ito nakaaramdam ng pagka-iritable. Paano nga ba naman? Hindi na naman sumasagot ang papa niya sa kanyang mga pagtawag sa cellphone. Nasa may balkonahe siya ng mga sandaling yon. Nakakainis naman talaga si Papa, oh. Ano ba yan? Mahirap bang sagutin yung tawag ko? Bibili-bili ng cellphone para sa akin pero hindi naman pala magagamit ng tama. Lagi na lang siyang ganito. May pasabi-sabi pa siya na tumawag ako pero hindi naman siya sumasagot. Idadial na sana ulit ni Melvin ang numero ng ama. Pero napatigil siya nang marinig niya ang paggalaw ng damuhan sa may labas ng kanilang bakuran. Napagawi ang tingin niya ron, pero wala siya makita. Ano kaya yun? Wala naman ah. Ano yun, hayop na dumaan? Malabo namang hangin lang yun. Napakalakas naman ng hangin na yun para gumalaw yung damo ng ganun. Muling ibinalik ni Melvin ang kanyang atensyon sa kanyang cellphone upang tawagan ang kanyang ama. Makailang ulit niya ring dinayal ang numero nito bago niya ito tuluyang nakontak. Hello? Pa? Nasaan ka na ba? Anong oras na oh? Tsaka ang sakit na ng kamay ko kakatawag sa cellphone mo. Hindi mo naman sinasagot eh. Teka, anong oras na ba? Pa naman, may orasan dyan sa cellphone ninyo. Tingnan nyo kung anong oras na. Hapon na oh. Sige, malapit na ako. Naglalakad na nga ako eh. Eh bakit naman kasi inabot kayo ng ganitong oras? Maggagabi na. Naghanap lang naman kayo ng trabaho, hindi ba? Natanggap na kasi ako sa trabaho doon sa panaderya. At ang sabi nila, pwede na ako magsimula ngayong araw kaya nagsimula na ako. Sayang yung bayad eh. Ay nako, o sige pa. Bilisan mo at papadilim na oh. Hihintayin na kita rito sa labas. Sige, malapit na ako. Ibababa ko na rin tong tawag na to. Palaubat na tong cellphone ko eh. Sige na, bye-bye. Napakamot ng ulo si Melvin. Bihira talaga to si Papa oh. Hindi man lang kasi magsabi naggagabihin siya. Paano kung nakatulog ako? At kung nagdire-diretso yung tulog ko, di walang magbubukas ang pintuan sa kanya. Ay naku Papa talaga. Tapos ako pa ang sasabihan niya na matigas ang ulo at hindi nakikinig. Siya naman pala tong hindi marunong makinig. Sa bagay, kung hindi ako nakikinig, kanino pa ba naman ako magmamana? Habang hinihintay ni Melvin ang pagdating ng kanyang ama, ay nagpatugtog na lamang ito sa kanyang cellphone ng mga musika. Pero hindi rin nagtagal, nakarinig na ito ng sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Alam niya na ang kanyang ama na ito, kaya mabilis itong nagtungo sa pintuan upang ito ay buksan. Pumasok ang kanyang ama, ngunit bago niya maisara ang pintuan, ay medyo natigilan si Melvin. May natanaw siya sa hindi kalayuan. Isang anino.
lumingon siya sa kanyang ama upang tawagin ito. O bakit? Nang muling lingunin ni Melvin ang anino, ay wala na ito sa lugar kung saan niya ito nakita. Ano, Melvin? Ano ba yon? Wala po pa. Ilalak ko na ho tong pintuan. O sige, mabuti pa nga. Ilak mo na yon. Pagkasara ni Melvin ng pintuan, ay lumapit na ito sa kanyang ama na kasalukuyan nakaupo sa may sala. Kumusta naman po ang araw niyo, pa? Ayun, maganda naman ang kinalabasan. Napakagandang balita. Kasi, hindi ba natanggap na ako sa trabaho? Ang sabi ng amo ko, bukod sa pagiging tagamasa at baker, pwede din ako magtinda mismo. Kaya pwedeng dumoble yung sasahurin ko. Paano ba naman kulang sila sa tao? Talaga pa? Magandang balita nga ho yan. Nako, sobrang ganda talaga, anak. Ang dami ko na nga kasi napagtanungan kanina ng trabaho. Pero siya lamang itong bukod tanging may opening. At pagka-apply ko, kinuha kaagad ako. Pa, mukha naman ho bang mabait yung amo ninyo? Ay nako, Melvin, mabait pa sa tinapay. Wala akong masabi doon sa kabaitan ng matanda. Stricto lang siya sa mga alahas na nakasabit sa katawan niya. Kaya nga, yung mga trabahador, pinauhubad niya rin yung mga relo, sing-sing, syempre para hindi masama doon sa pagmamasa. Tsaka stricto lang sa mga guidelines. Pero bukod doon, ayos naman, mabait siyang kausap. At ang totoo yan nilibre niya pa ako ng pagkain ko kanina. Kung ganun pa, sayang pala. Dapat sinama niyo ako. Kung talagang mabait yun, baka pati ako nabigyan pa ng trabaho. Sabi ko kasi sa inyo Pambihira ka talaga, Melvin. Pag alis ko kaninang umaga, yan ang pinagtatalunan natin. Ngayon ba naman pag-uwi ko, yan pa rin ang aabutan ko. Ay nako naman. Hayaan mo na nga muna ito. Tatamarin ka rin lang naman dun at magsasawa ka kagad. Mabuti pa, umakyat ka na doon sa kwarto at magpahinga ka na. Aakyat na rin ako mamaya-maya at matutulog. I-check ko lang yung pintuan at yung bintana. Aba, pambihira naman kayo pa. Nakita niyo naman, nila ko na yung pintuan. Tsaka yung bintana, inaayos ko na rin. Wala na kayong dapat isipin pa dyan. Maigi na yung naninigurado. Sige na. Hindi na nga lang pinansin ni Melvin ang kanyang ama at tuluyan na itong umakyat at pumunta sa kanyang kwarto para matulog. Kinabukasan, habang mahimbing sa kanyang pagkakatulog, sunod-sunod na pagkatok sa pinto ang gumising kay Melvin. Maaga siyang binulabog ng kanyang ama. Hey, Melvin! Pambira ka naman, bata ka. Bumangon ka na nga dyan. Tanghali na ako. Ano ba? Sinabi na bumangon ka na dyan Ang lakas ng loob mo sabihin na magtatrabaho ka, pero paggising pala sa umaga, hirap na hirap ka na. Bihira naman, nga aga-aga naman. Bunganga na naman ni Papa ang naririnig ko. Bumangon ka na dyan, Melvin! Eto na, babangon na. Ay naku naman. Nang buksan ni Melvin ang pintuan, Sinabi ko na sa'yo na ngayong araw simula ng trabaho ko, tapos tanghali ka pa talaga magigising. Halika na nga, maghahain ka na doon sa baba. Sasabay na ako kumain sa'yo. Pa naman kasi bakit hinintay niyo pa akong gumising? Palagi naman kayong maalis ng bahay kahit tulog ako Tsaka hindi tayo nagsasabay ng kumain sa almusal Bakit hinintay niyo pa ako? Kung kailan naman simula ng trabaho ninyo ngayong araw, tsaka niyo pa naisipang gisingin ako at hintayin ako. Pangit ang trip niyo pa? Ano ba naman trip ang pinagsasabi mo dyan? Maaga pa naman Tsaka magpapahatid ako sa'yo hanggang doon sa paradahan papuntang bayan. Ha? Bakit kayo magpapatid sa akin? Tsaka layo-layo nun Saan naman kayo umalis na mag-isa? Bakit kailangan ihatid ko pa kayo? Di ba pwedeng kayo na lang? Papa naman, para naman kayo grade 3 hatid ko pa kayo Bisa lang naman ako magpapasama sa'yo, bata ka. Kaya pumayag ka na. Tsaka maganda na yung alam mo kung saan yung mga sasakyan dito. Para kapag inutusan kita, lalo nang pagpunta dyan sa bayan, alam mo kung saan nasakayan. Ilang buwan na rin tayo dito, pero hanggang doon ka lang sa tindahan ni Mang Oyo nakakapunta. Maganda na yung alam mo yung pasikot-sikot sa lugar na to. Pero Papa naman, Huwag ka nang umangal, basta ihatid mo ako.
tapos ang usapan. Halika na, maupo ka na nga dito na makakain na tayo. Napabuntong hininga na lamang si Melvin. Ay, ano na naman kaya naisipan ito ni Papa at bigla-bigla na lang nagdesisyong magpahatid sa akin. Kakainis naman. Bala ko pa naman matulog ulit kapag nakaalis na siya. Ay nako. Nang matapos mag-almusal ang mag-ama, ay tumungo na nga sila sa paradahan. Habang silang dalawa ay naglalakad, ay nakasulubong nila si Mang Oyo. At gaya ng nakagawian, huminto muna ang kanyang ama at nakipagkwentuhan sa matanda. Si Melvin naman ay naupo na lamang sa tabi ng kalsada. Ay nako, pag-aalatin ka nga naman oh. Paano ako makakatulog kaagad nito? Hihintayin ko pa matapos magkwentuhan tong dalawa. Ihahatid sa paradahan si Papa bago pa ako makauwi. Oh Ben, napansin ko na parang gabi ka na nakauwi kagabi ah. Oho, Mang Oyo. Kinabila ho ako sa paghanap ng trabaho sa bayan eh. Pero ngayon ho, papunta na ulit ako sa bayan dahil may trabaho na ako ron. Nako, kung hindi lang ganito itsura nito ng Mang Oyo, pagkakamalan kong bading to at may gusto kay Papa eh. Lagi na lang siyang concern. To the point na parang jowa niya si Papa. Lagi nag-aalala at lagi nagbababala. Lihim na lamang na napailing si Melvin sa kanyang iniisip. Wala naman siyang balak na makinig sa usapan ng dalawa. Kaso, nang marinig nito ang salitang aswang, ay otomatikong nahila nito ang kanyang atensyon. Nagkaroon siya bigla ng interes na makinig sa usapan ng dalawa. Ngunit sa kabila nito, hindi niya pinapahalata na siya ay nakikinig sa kanilang usapan. Kunwari ay abala siya sa pagpindot sa kanyang cellphone. Aba Ben, kung ganun mag-iingat ka. Nabalitaan ko na may nabiktima na naman daw ng aswang dyan sa may kabilang bayan. Ang sabi sa akin ng isa sa mga tindera doon, may bigla daw kumatok doon sa bahay ng biktima. Nagpipilit daw na pasukin yung bahay. Ating gabi daw noon. Binuksan daw ng biktima yung pinto para silipin ko sino yung kumakatok. Wala naman daw tao sa labas. Aba talaga? O pagkatapos ano nangyari? Ay nako, yan na naman si Papa. Masyadong kapit na kapit sa kwento ni Mang Oyo. Aba, pagharap daw ng biktima, nasa loob na ng bahay nila yung aswang. Ang sabi-sabi, narinig daw ng kapitbahay yung sigaw ng babae. Pero nang puntahan niya sa loob ng bahay, wala na daw buhay yung biktima. Tapos puro kagat pa yung katawan. Pero alam mo ba, hindi lang yon. Pugot daw yung ulo ng kasama niya sa bahay. Ano? Aba, nakakakilabot naman yan, Mang Oyo. Naku, sinabi mo pa, Ben. Dahil nga sa insidenteng yon, naging mahigpit na yung kabilang bayan natin. May curfew na sila. At saka may nagro-ronda ng mga tanod tuwing gabi. Ay naku, hindi na ako magtataka na bukas o sa makalawa, magkaroon na rin tayo ng curfew rito sa lugar natin. Grabe naman ho yung kinikwento ninyo, Mang Oyo. Gabi pa naman na ang uwi ko. Nakakatakot ulit umuwi ng gabi dahil dyan. Naku po, umantar na naman ang pagiging paniwalain ni Papa rito sa mga kwento ni Mang Oyo. Nagpapaniwala na naman siya samantalang halata namang kwentong barbero lang yung mga sinasabi nitong matandang to. Kung totoo talagang may ganyan, di sana lumabas na sa balita yung mga yan o kaya sa social media. Wala naman ako makita mga ganyan dito sa cellphone ko. Gustong gusto na ni Melvin na magbigay ng kanyang opinyon. Pero pinigil na lamang niya upang hindi na makagulo sa usapan. Pero ganun pa man, halata sa ekspresyon ng mukha nito ang pagkadismaya. At ng mga sandaling yon ay napatingin sa kanya si Mang Oyo. Oh, Ben, tingnan mo yung anak mo. Mukhang hindi na naman naniniwala sa mga sinasabi ko. Pag talaga yan pinuntahan ng aswang, ewan ko na lang kung hindi yan kumaripas sa takbo sa takot. Doon na hindi napigilan ni Melvin na sumagot. Mang Oyo, bakit naman ho ako matatakot? Wala naman ho talagang aswang eh. Mas maniniwala pa ho ako na pinasok yung bahay ng babae ng mga magnanakaw. At lumaban siguro yun, kaya ganun na nangyari. Pinatay sila at pinugutan ng ulo. Yun ho ang makatotohanan ng kwento, Mang Oyo.
Hindi yung mga aswang-aswang na pinagsasabi ninyo. Uy, ano ka ba naman bata ka? Tumahimik ka na nga lang dyan. Ay naku Mang Oyo, pagpasensyahan nyo na tong anak ko ha. Eh alam nyo na, laking syudad eh. Kaya hindi naniniwala sa mga ganyan. Aba, ay siya sige ho. Aalis na ho kami at ihatid pa niya ako ron sa may sakayan eh. Ay siya, sige. Mag-ingat kayo. Sige na. Nang makalayo-layo na ang mag-ama, ay biglang pinatukan ni Ben si Melvin. Ikaw talagang bata ka. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo para maniwala ka sa mga babala ng mga nakatatanda. Pa, hindi naman niyo ako pwedeng pilitin kung kaya ko maniwala sa mga ganyan, di ba? May karapatan naman akong pumili sa mga paniniwalaan ko at sa mga hindi ko paniniwalaan. Nga, pero nagmamalasakit lang naman si Mang Oyo sa atin. Kaya nagbabalita siya ng mga kaganapan at mga pangyayari dito sa probinsyang ito para na rin makapag-ingat tayo. Ay naku naman. Alam niyo pa, konting-konti na lang talaga. Konting-konti na lang maniniwala na ako na may gusto sa inyo yan si Mang Oyo. Ba't siraulo kang bata ka? Lahat na lang ginagawa mong biro. Tigil-tigilan mo na nga yung kalokohang yan. Pagkarating ni Melvin at ang ama nito sa pardahan, ay narinig pa niya ang ilang mga tricycle driver na bumati sa ama. Hindi na magtataka pa si Melvin kung bakit ang dami na kagad nakakakilala sa kanyang ama sa lugar na yon, kahit nakalilipat pa lamang nila. Paano ba naman? Kilala niya ang ama niya bilang magaling makisama sa kapwa. Hindi na nga siya magtataka na kapag tumagal sila sa lugar na yon, ay baka tumakbo pang kagawad ang tatay niya dahil sa mabuti talaga itong tao. Oh, Melvin, dumiretso ka na kagad sa bahay ha. Huwag ka nang pumunta kung saan. Diretso na nang uwi. Pa, saan naman ako pupunta? Sa palayan. Pilosopo ka talagang bata ka o siya. Babiyahin na ako. Ingat ho kayo. Hoy, tumawag ka nga pala sa akin mga bandang tanghali o mga 3:00 ng hapon. Sa mga ganong oras na ako walang gawa. Huwag kang tatawag sa akin sa mismong oras ng trabaho. Tsak hindi kita masasagot. Opo, sige po. Oh, sumakay ka na dyan sa may isang tricycle pabalik sa bahay. Huwag ka na maglakad. Etong pamasahe oh. Yung barya, ibili mo na lang ng pagkain para hindi ka na magluto. Opo, sige po. Ingat kayo pa. Tuluyan nang umalis ang sinasakyan tricycle ng ama ni Melvin, kaya agad na rin siyang sumakay sa isa pang tricycle na may ibang mga pasahero at handa nang umalis. Isang binatilyo ang katabi ni Melvin sa upuan at katabi naman ito isang bakla na may kausap sa cellphone. Dinig na dinig ni Melvin ang usapan ng mga ito. Diyahe nga kuya eh. Pagsabihan mo naman si mama. Nakakahiya doon sa boylet ko. Type ko pa naman na turn off yata sa akin. Bakit? Ano naman ang ginawa ni mama? Eh, nilagyan niya ako ng magbawang at asin sa bag nung papasok ako sa trabaho ko. Nakakahiya. Nakita nila yun nung kakain na kami ng tanghalian. Pati yung boylet ko parang turn off tuloy talaga sa akin. Hayaan mo na si mama, Greg. Siyempre, doon ka nagtatrabaho sa kabilang bayan kung saan may mga kumakalat na balita tungkol sa aswang. Eh alam mo naman pangontra sa mga aswang yan, di ba? Kaya mas maganda na talaga na may bahong kang asin at bawang. Just in case lang. Tsaka hindi mo ba naisip? Baka kaya ka nilayuan ng lalaki eh dahil baka aswang siya. Si kuya naman nagpapaniwala pa din kay mama sa mga aswang-aswang na yan. Eh, nakakahiya pa din talaga no ha? Hayaan mo na kasi. Kahit ako binili na ni mama na magdala ng bawang at asin. Kahit daw bumalik na ako sa Maynila. Eh ikaw pa kaya na nandito lang. Dahil sa mga narinig, hindi mapigilan ni Melvin na mapakomento sa kanyang isipan. Ay, mga nanay talaga. Pero hindi nila alam, mga tatay din, super OA. Pero ngayon ko lang nalaman na asin at bawang pala ang pangontra sa aswang. At least may natutunan ako. Pagdating ni Melvin sa kanilang bahay, gaya ng dati, wala na naman siyang ginagawa kaya nagtambay na lamang siya sa balkonahe. Naglalaro siya sa kanyang cellphone at minsan ay nanonood naman ng mga video. At kung minsan ay nakikinig ng mga musika. Ganun lamang ang ginagawa niya sa araw-araw
lalo pa nang simula na magtrabaho ang kanyang ama. Nang sumapit ang araw ng linggo, mas maagang umalis ang kanyang ama kaysa sa nakakawian nito. Mas marami raw kasi ang bumibili ng tinapay ng ganong araw dahil malapit lang din sa simbahan ng bakery. Nang mga sandaling yon, si Melvin naman ay abala sa paglalaba sa kanilang poso. Sinasabayan pa nito ng pagkanta ang musika na nagmumula sa kanyang cellphone. Ngunit bigla itong natigilan nang marinig ang tila isang malakas na paghampas ng mga dahon sa kanilang bakod. Agad siyang napalingon at napatanaw sa puno ng mga saging sa labas. Napakunot ang noo niya nang makita niyang gumalaw ang dahon ng isang puno kahit wala namang malakas na hangin. Aba, ano yun? Bakit gumalaw yung dahon ng saging? Wala namang kahangin-hangin. Ano kaya yun? Bukod pa sa napansing paggalaw ng dahon, ay may kakaibang naramdaman si Melvin. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Napalingalinga siya sa paligid. Hinahanap niya kung may makikita ba siyang tao na nakamasid sa kanya. Ngunit wala. At dahil nga hindi likas na matatakutin, ay pinagsawalang bahala na lamang ni Melvin ang napansin at naramdaman. Ipinagpatuloy na lamang nito ang pagbabanlaw ng kanyang mga labahin. Pagdating ng hapon, maaga siya nagluto ng hapunan at saka kumain. Dahil ayon sa kanyang ama, maaga itong uuwi ng araw na yon dahil mabilis na mauubos sa mga panindang tinapay sa bakery. Nahiga na rin muna si Melvin sa kanyang silid dahil mamaya pa naman darating ang kanyang ama. Nagising na lamang ito sa sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Hindi pala niya namalayan na nakatulog na siya, samantalang ang balak lamang niya kanina ay umidlip. Mabilis siyang bumangon upang pagbuksan ng kanyang ama. Pagbukas ng pintuan, ay napansin niyang madilim na pala ang paligid at humihikab na ang kanyang ama na tila kanina pa naghihintay na pagbuksan ng pintuan. Ay, nako. Mabuti naman at nagising ka. Kasi naman pa, kailan ba naman kayo bibili ng sarili ninyong susi dito sa bahay? Lagi na lang ako naabala sa pagtulog eh. Alam niyo naman na nahihirapan ako bumalik sa pagtulog kapag nagigising ako. Mas gusto ko nakikita kitang okay bago ko matulog para alam ko na maayos ang lagay mo. Ayaw mo ba nun? Nakikita mo ding okay ako at buo ako nakakauwi. Oo pa, naiintindihan ko kayo. Ramdam na ramdam ko yung init ng pagmamahal nyo. Pero pa, napuputol ang tulog ko eh. Ay naku, kang bata ka talaga. Parang wala ka naman yatang pakialam kung umuwi ako ng buo o kulang-kulang. Ay naku siya. Sige na, umakyat ka na ulit at matulog na. Hoy, mamaya gumising ka na maaga ha. Sige ho, kumain na lang kayo dyan. May pagkain naman. Tinara ko ho talaga sa inyo yan eh. Hindi na masyado nakipag-usap pa si Melvin sa kanyang ama dahil baka mawala pa ng tuluyan ng antok niya at mahirapan siya makabalik sa pagtulog. Lalo pat kailangan niyang gumising ng maaga bukas. Kinabukasan, maaga siyang nagising, gaya ng bili ng kanyang ama. Ngunit nasa kaligitnaan pa lamang siya ng hagdan nang matigilan siya nang makita ang kanyang ama na parang nagmamadali. Inaayos ito ang mga damit sa medyo may kalakihang bag na nakapatong sa mesa. Agad na napakunot ng noo si Melvin at nilapitan ng ama. Pa, saan ang punta nyo? Bakit parang nag-iimpake kayo ng mga damit? May lakad ba kayo ngayon? Tumawag kasi yung boss ko. Sinasabi niya na kailangan kong magstay overnight ngayong gabi sa panaderya dahil unang araw ng buwan. Tsaka naaksidente kasi yung isang apo niya na katulong niya sa pagmamanage ng bakery. Kaya wala siyang ibang makakatulong sa pagluluto. Kaya ayon, dodoble yung mga kailangan kong gawin. Pero doble din naman ang magiging sahod ko kaya tinanggap ko na, sayang din yun eh. Ha? Di ibig sabihin ba nun eh, hindi kayo makakauwi mamayang gabi? Yun na nga.
Malamang hindi na Melvin. Siyempre, doon ako mag-overnight eh. E di doon ang tulog ko. Kaya ikaw na muna ang bahala rito sa bahay, ha? Sige pa. May magagawa pa ba naman ako? Alangan naman na pigilan ko kayo dyan. Melvin, kung alam mo lang, nagdadalawang isip din akong pumayag kasi nga maiiwan kita ditong mag-isa. Oh, yan na naman kayo pa eh. Ginagawa niyo na naman akong bata eh. Bata ka pa naman talaga. Ay, sako. Basta yung lagi ko paalala sa'yo, ha? I-double check mo lagi ang mga bintana at pinto bago ka matulog. Kailangan naka-double lock yan at hindi basta nakalock lang. Hanggat maaari, bago mag-alas 6 ng gabi, nandito ka na sa loob ng bahay at huwag ka nang palabas-labas. Huwag ka na rin tatambay sa may balkonahe o pumunta pa doon sa may tindahan. Pati ba naman pagtambay ko sa balkonahe, bawal na din pa? Ano naman ang gagawin ko rito? Kung pati pagtambay ko dyan sa balkonahe natin, bawal ko na rin gawin. Sa gabi lang naman, anak. Kapag umaga naman, pwede kang tumambay doon. Huwag lang sa gabi. Mas maganda na nga ang nag-iingat. Siya, sige. Aalis na ako. Yung mga billing ko, pagkatandaan mo, ha? Oo pa, sige na po, tatandaan ko. Tatawag na lang ako mamaya sa inyo. Hindi. Ako na lang ang tatawag sa'yo. Kasi ayoko maabala mamaya habang nagtatrabaho. Di ba sinabi ko sa'yo na magiging doble nga ang trabaho ko? Ako na lang tatawag kapag may libre akong oras. Basta sagutin mo agad yung tawag ko, ha? Opo. Tsaka tamang-tama dahil pakat na rin naman ho yung load ko eh. Sige na. Aalis na ako. Uulitin ko yung mga billing ko sa'yo. Hoy, Melvin. Kapag may kumatok, tanungin mo muna kung sino bago mo pagbuksan. Kapag hindi sumagot, huwag mong bubuksan ang pinto. Inuulit ko. Kapag hindi sumagot, huwag mong bubuksan ang pinto. Oo na pa. Kayo naman kung makapagpaalala kayo, para kayo nananakot eh. Sige ho, tatandaan ko yan. Ingat kayo. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras ang ama ni Melvin at umalis na ito. Wala namang ginawa ang binata sa maghapon kundi magtiklop ng kanyang mga nilaban. Akala ni Melvin ay magiging normal ang araw na yon, na normal na lilipas sa maghapon, kagaya ng laging nangyayari. Pero hindi ito naging ganon. Naging kakaiba ang gabing yon. Naging isang gabi na napakahaba at ayaw niya nang balikan pa. Nasa kaligitnaan na si Melvin ng pagtulog nang maulinigan niya ang sunod-sunod na katok mula sa baba ng kanilang bahay. Mabibilis na katok yon na para bang nagmamadali. Agad siyang nagising mula sa kanyang pagkakahimbing. At kahit pupungas-pungas pa, ay mabilis siyang bumangon. Teka. Sino naman kaya yung kumakatok na yun? Si Papa kaya yun? Akala ko ba hindi siya makakauwi ngayon dahil mag-overnight siya doon sa trabaho niya? Siguro hindi siya natuloy. Kahit pa nagtataka, ay lumabas na rin si Melvin sa kanyang kwarto, kung saan ay doon pa lang niya namalayan na malakas pala ang ulan sa labas. Aba, may bagyo ba? Ang lakas ng ulan at hangin ah. Ala, baka naman dahil doon kaya umuwi si Papa. At tuluyan na ngang bumaba si Melvin. Sa kanyang bawat takbang ay dinig na dinig nito ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan, at maging ang mga pagtahol ng aso sa labas. Isang bagay ang kanyang napansin. Hindi yon simpleng tahol lamang. Ang tahol ng mga aso ay tila parang mga nagwawala. Dinig din ito ang ingay ng mga kadena, kung saan tila gustong kumawala ng mga aso. Napakunot ang kanyang noo dahil ngayon lang niya narinig na nagwawala ang mga aso sa paligid ng ganon. Sa tuwing umuuwi naman kasi ang kanyang papa, simpleng tahol lamang ang naririnig niya. Ngunit ngayon,
ito'y ibang-iba. Bago pa man maabot ni Melvin ang doorknob ng pintuan upang buksan yon, ay biglang nawala ang katok. Kasabay ng paghinto ng katok ay ang paghinto rin ng tahol ng mga aso. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, unti-unting bumalot ang takot sa dibdib at sa buong sistema ni Melvin. 1 pulgada na lamang ang layo ng kanyang kamay sa doorknob nang bigla siyang mapatras. Ano nangyari? Bakit nawala yung katok? Si Papa kaya to? Teka, baka si Papa nga to, baka pinaglalaruan lang ako. Tama, si Papa nga to. Siguro gusto niya akong pagtripan dahil hindi ako naniniwala sa mga bilin niya. Yun ang mga nasabi ni Melvin sa kanyang sarili. Tila pinapalakas niya ang kanyang loob na unti-unting humihina dahil may nararamdaman siyang konting takot sa kanyang dibdib. Napalunok muna si Melvin bago siya unti-unting lumapit sa pinto at tinawag ang kanyang ama. Pa? Pa, ikaw ba yan? Pa? Pa, sumagot ka! Ilang sandaling naghintay ng tugon si Melvin. Makalipas pa ang ilang sandali, ay nabalot na ito ng takot dahil wala siyang marinig na anumang sagot mula sa labas ng pinto. Tanging malakas na ihip lamang ng hangin at buhos ng ulan ang nauulinigan niya. Hindi man maamin ni Melvin sa kanyang sarili, ngunit ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong takot. Takot na para bang hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay napako ang kanyang mga paa sa sahig. Ramdam niya rin ang matinding kabog sa kanyang dibdib, maging ang pamamawis ng kanyang mga kamay. Pa? Pa, ikaw ba yung nasa labas? Sumagot ka. Pa naman eh, hindi kita pagbubuksan ng pinto kapag hindi ka sumagot. Di ba yun ang bilin mo sa akin? Sige ka, kapag hindi ka nagsalita, diyan ka matutulog. Sa pangalawang pagkakataon, ay wala pa ring tugon na narinig si Melvin. Muli siya napalunok hanggat sa nagpa siyang lumapit muli sa pintuan. Dahan-dahan niyang idinikit ang kanyang tenga sa pintuan upang marinig kung may mahagip pa siyang ingay sa labas. Pero katahimikan. Ganun pa rin. Tanging ulan at hangin lamang ang kanyang naririnig. Inilapat pa niya ang kanyang tenga sa pintuan sa pagbabaka sakaling may mahagip pa siyang ibang tunog. Ngunit habang nasa ganung sitwasyon, ay muling nagsimulang kumatok ng malakas. Dahil dito, mabilis siyang napatalon sa gulat. Nawalan siya ng balanse kaya napabagsak siya sa sahig. Mas malakas ang katok ngayon kaysa sa kanina. Titigil ito ng konti at kakatok na naman ng 3 mahihina bago muling lalakas. Grabe na ang kabog sa dibdib ni Melvin ng mga sandaling yon. Lalo na, ang mga pagkatok ngayon ay tila ba nasasamahan ng pagtulak sa pintuan na parabang nagpupumilit pumasok ang nasa kabilang bahagi ng pintuan. Dali-daling tumayo si Melvin mula sa pagkakabagsak niya sa sahig. Tatakbo na sana siya pabalik sa kanyang silid. Pero bago pa niya nagawa yon, narinig niya ang mahinang boses na nagsalita mula sa labas. Anak, ang papa mo to. Buksan mo naman yung pinto. Basang-basa na ako dahil sa lakas ng ulan. Teka, boses ni Papa yun ha. Bakit ba kasi ngayon lang siya nagsalita? Tinakot niya ako nung wala lang. Teka lang pa. Lumapit na si Melvin sa pintuan at walang pagdadalawang isip
na tinanggal nito ang pagkakalak ng pinto at binuksan ito. Ngunit sa kung ano namang kamalasan, pagkabukas niya ng pintuan ay eksaktong nawala ng ilaw. Pero dahil alam niyang ang ama niya ang nasa labas, ay nabawasan na ang kanyang takot. Sa gitna ng kadiliman ay inaninag nito ang mukha ng kanyang ama. Hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito dahil madilim. Pero alam niyang basang-basa na talaga ito ng ulan dahil ramdam din niya ang patak ng tubig mula sa labas. Oh, pa, anong nangyari? Bakit naman hindi man lang kayo sumilong? Basang-basa kayo, oh. Walang sagot na natanggap mula sa kanyang ama si Melvin. Ang naririnig lang ni Melvin ay ang patak ng tubig mula sa damit nito at ang malakas na ulan sa labas. Papa, ano bang nangyari? Bakit ba naman sumugod kayo sa ulan ng ganitong oras? Tsaka akala ko ba hindi kayo uuwi? Pambihira naman, natakot talaga ako kanina eh. Akala ko talaga kung sino yung kumakatok kasi hindi naman kayo sumasagot. O baka naman sinasadya niya talaga para lang takutin ako. Ilang segundong naghintay ng kasagutan si Melvin, pero wala pa rin itong tugon na natanggap. Uy, ba't di ka naman nagsasalita dyan? Nakatingin ka lang sa akin. Ano, hindi ka ba papasok? Lalong lumalakas yung ulan, oh. Hindi ka na. Hinawakan ni Melvin ang kamay ng kanyang ama para igiya itong pumasok sa bahay. Ngunit medyo natigilan si Melvin nang maramdaman niya ang palad ng ama. Para bang malagkit yon. Doon napabulong si Melvin sa kanyang isipan. Ano tong nasa kamay ni Papa? Bakit ang lagit? Teka, baka naman mga naiwang harina lang to mula sa pagmamasa niya doon sa bakery. Tapos nabasa ng ulan. Pa, halika na, basang-basa ka na, umakyat ka na doon sa taas para makapagpalit ka na ng damit. Baka magkasakit ka pa niyan eh. Bumitaw na si Melvin mula sa pagkakahawak sa palad ng kanyang ama. Pero hanggang sa mga sandaling yon, wala pa rin siyang tugon na naririnig mula rito. Doon ay nagsimula ng humakbang ang kanyang ama. Dumaan lamang ito sa kanyang harapan at dumiretso papunta sa may hagdan. Sinundan ni Melvin ang tingin ng kanyang papa habang ito'y papaakyat sa hagdan. May halo pa rin siyang kaba at pag-aalala. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa papa niya at kung bakit hindi man lamang ito nagsasalita. Ano bang nangyari kay Papa? Bakit ba bigla na lang siyang umuwi? May naging problema kaya dun sa panaderya? Pinauwi kaya siya ng boss niya? Teka, hindi kaya natanggal siya sa trabaho? Pa, kailangan mo ba ng flashlight? Huminto sa gitna ng hagdan ng kanyang papa. Akala niya ay sasagot na ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo ay nagpatuloy ito sa pag-akyat. Uy pa, ano? Kailangan mo ba ng flashlight o hindi? Dahil kung hindi, aakyat na din ako sa kwarto ko, matutulog na ako. Eh, saan ba naman? Bakit ba hindi siya nagsasalita? Dire-diretso na lang siya umakyat. Ang weirdo naman ni Papa ngayon. Napuno ng katanungan ang isip ni Melvin. Pero hindi na lamang niya pinansin ang mga yon. Sinara niya ulit ang pinto at naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Pakapaka pa siyang bumalik sa kanyang silid dahil wala pa ring ilaw. Alam niyang karaniwan lang ang pagkawala ng kuryente sa probinsyang iyon, lalo't may malakas na ulan. Pagod na rin siya at gusto na magpahinga, kaya hindi na niya pinuntahan pa ang kanyang papa sa silid nito. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto at pabagsak na napahiga sa kanyang kama. Kahit ramdam pa rin niya ang malagkit sa kanyang palad, ay hindi niya na to pinansin pa at tuluyan ng natulog
Sa kung anong kadahilanan ay naging mababaw lamang ang pagtulog ni Melvin ng gabing yon. Kaya naman, narinig niya ang tila ng paglangit-ngit ng pinto ng kanyang silid. Napadilat siya ng bahagya. Pinipilit intindihin kung ano ang narinig. Sa kabila ng dilim, pinakaramdaman niya ang paligid. Ang tanging maririnig lang ay ang malakas na patak ng ulan sa labas at ang paminsang-minsang buga ng hangin. Nagsimula na namang kumabog ang kanyang dibdib. Nag-aalala kung may iba bang taong pumasok sa kwarto niya dahil wala siyang maaninag. Ano ba to? Bakit pakiramdam ko may pumasok dito sa kwarto ko? Pero wala naman akong makita. Si Papa kaya yun? Baka naghahanap lang siya ng flashlight. Malakas talaga ang pakiramdam ni Melvin na may pumasok sa kanyang kwarto. Kaya pilit niyang inaaninag ang paligid. Inaasahan niya na makikita niya ang kanyang ama. Ngunit pilitin man niya ay wala talaga siyang makita. Isang matalim na kidlat ang sumagitsit sa labas na siyang bigla ang nagpaliwanag ng paligid. Sa maikling sandaling yon ay mabilis na inapuhap ng paningin ni Melvin ang kabuuan ng kwarto. Wala siya nakitang tao ron. Dahil kisap mata lamang ang bilis ng pagkidlat ay muling bumalik sa kadiliman ang paligid ng kwarto ni Melvin. Naisip ni Melvin na hanapin ang kanyang cellphone. Kinapa niya ito sa kanyang ulunan. Dumapa si Melvin mula sa kanyang pagkakahiga at binuksan ang kanyang cellphone upang tingnan ang oras. At sa pagkakadapang iyon, mabilis na nahagip ng kanyang paningin ang isang figura sa bandang sulok ng kanyang kwarto. Pinigilan ni Melvin na papalingon. Dahan-dahan lamang niyang ginalaw ang kanyang mga mata upang tingnan sa ikalawang pagkakataon ang nahigip ng kanyang paningin. Dahan-dahan niya ring itinapat ang cellphone sa sulok ng silid. Doon unti-unting nabuo ang figura sa kanyang mga paningin. Nanlaki ang mga mata ni Melvin. Isang babae ang gumagapang sa sahig. Dahan-dahang papalapit sa kanya. Nanlilisik ang mapupulang mga mata nito. Nakangiti ito. Malawak ang ngiti nito sa kanya. Kaya hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang maiitim at matatilim nitong ngipin. Doon niya naisipang tawagin ang kanyang ama. Papa! Papa! Ilang beses pa nitong tinawag ang kanyang ama. Nang walang matanggap na tugon, doon na naglaro ang mga eksena sa kanyang isipan. Totoo nga kayang ang kanyang ama ang dumating kanina. Doon na rin unti-unting naglaro sa kanyang isipan ang mga kwento ni Mang Oyo. Ng mga sandaling yon, napatingin siya ulit sa papalapit na figura sa kanya. At doon na nabuo ang konklusyon sa isipan ni Melvin. Aswang! Aswang! Ang lakas ng sigaw ni Melvin ay maaaring gumising ng mga kapitbahay. Pero dahil malakas ang ulan sa labas, ay malabo may makarinig sa kanyang sigaw. At dahil doon, malabo ring makahingi ito ng tulong. Sa kung anong kadahilanan, ay hindi makagalaw si Melvin sa kanyang higaan. Nakatitig pa rin sa kanya ang nilalang habang ito'y patuloy na gumagapang papalapit sa kanya. Tumatawa pa ito na tila ba nangungutya. Pinilit igalaw ni Melvin ang kanyang katawan. Dinampot nito ang unan at hinagis sa nilalang. Lumayo ka! Layuan mo ako! Layuan mo ako, aswang! Sa sinabing yun ni Melvin, ay lalo pang lumakas ang ingay na ginagawa ng aswang. Ingay na tila ba tumatawa ito. Pinagtatawanan si Melvin. Lalo pang naniga si Melvin na makitang kumapit na ang isang kamay ng aswang sa dulo ng kanyang kama. Sa liwanag ng kanyang cellphone
ay aninag na aninag nito ang pagiging kulubot ng kamay ng aswang, ang mga ugat nito at ang matatalim na kuko. Ang nakakapangilabot ay patuloy pa rin ang pagtawa nito habang ito'y unti-unting lumalapit sa kanya. Ano ba ito nangyayari sa akin? Hindi ako makagalaw. Pambihira naman. Kailangan ko makagalaw. Magpapatihulog ako dito sa kama para makaalis ako rito. Pinilit ni Melvin na ikilos ang kanyang katawan. Pero sadyang para siyang naistatwa ng mga sandaling yon. Unti-unti pa rin lumapit ang aswang sa kanya hanggang sa maramdaman na nito ang kamay ng aswang sa kanyang binti. Ang pagdampi ng kamay ng aswang sa kanyang balat ay nagdulot ng malamig na sensasyon sa buong katawan ni Melvin. Napakalakas na ng kabog ng kanyang dibdib at ang takot na kanyang nararamdaman ay umabot na sa pinakamataas na antas. At ng mga sandaling yon ay narinig ni Melvin ang pinaka nakakakilabot na tinig na kanyang narinig sa buong buhay niya. Saan ka pupunta? Wala kang kawala sa akin, baka. Sa akin ka na ngayon. Lumayo ka sa akin, aswang! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! Bagamat humingi ng tulong, ay alam ni Melvin na walang makakatulong sa kanya dahil walang makakarinig sa kanyang sigaw dahil nga sa ingay ng ulan at hangin sa labas. Wala nang iba pang nagawa si Melvin kundi ang magdasal. Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Iligtas niyo po ako dito, Panginoon. Sa mga sandaling yon, kasabay ng mas malakas na pagtawa ng aswang ay ang mas lalong paghigpit ng pagkakakapit nito sa kanyang binti, kung saan ramdam na ni Melvin ang pagbaon ng kuko ng aswang sa kanyang balat. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, aswang! Lumayo ka! Sa kanyang pagpupumiglas ay lalo pang tumindi ang pagkakakapit ng aswang sa kanyang binti. Kaya't lalo niyang naramdaman ang hapdi. Ramdam na ramdam ni Melvin ang sakit at kirot ng bawat kuko na bumabaon sa kanyang balat. Doon na unti-unting bumuho sa mga luha ni Melvin. Pakiramdam niya, katapusan na niya. Kahit anong sigaw mo, walang makakarinig sa'yo. Sa akin ka na ngayon. Matagal na kitang binabatyagan. Nang mga sandaling yon, ay pinilit ipunin ni Melvin ang kanyang lakas ng loob. Huminga ng malalim si Melvin at bumuelo. Pagkalipas nun ay pinakawalan niya ang isang malakas na sipa na tumama sa mukha ng aswang. Marahil na rin sa pagkakabigla ay tumama ang malakas na sipa ni Melvin sa mukha ng aswang at tumilapon ito. Kitang-kita ni Melvin ang pangingisay ng aswang dahil sa mismong mata nito tinamaan. Ginamit ni Melvin ang pagkakataong yun upang makatakas. Habang mabilis na tumatakbo pababa ng hagdan, ay naririnig niya pa ang sigaw ng aswang. Hayop ka! Bumalik ka dito! Papatayin kita! Lalasog-lasogin ko ang katawan mo! Bagamat nababalot pa rin ng takot ang buong katawan ni Melvin, ang kanyang mga paa naman ay tila may sariling buhay na walang tigil sa pagtakbo. Diyos ko, iligtas niyo po ako. Maligtas lang po ako ngayon. Maniniwala na po ako sa mga sinasabi ni Papa, pati sa mga sinasabi ni Mang Oyo. Iligtas niyo po ako. Gusto ko pa mabuhay. Nang tuluyan na makalabas ng bahay si Melvin, ay napuno ito ng pasasalamat. Hindi nito inalintana ang malakas na ulan. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtakbo. Maging ang sakit na dulot ng sugat sa kanyang binti ay hindi niya na rin pinapansin. Isang bagay lamang ang nasa kanyang isipan
ang mailigtas ang kanyang buhay. Habang tumatakbo, ay patuloy pa rin sumisigaw si Melvin at humihingi ng tulong. Ngunit sa kahit anong sigaw na gawin ni Melvin, ay wala pa rin tumidinig sa kanyang mga hinaing. Ang lakas ng ulan at hangin ang nagpapahirap kay Melvin upang marinig siya ng mga kapitbahay. Sa gitna ng gantong kalagayan, nagpasya siyang sumuko sa paghingi ng tulong at mas nakatuon na ngayon sa pagtakbo. Naisip niya na mauubusan lamang siya ng lakas kung pagsasabay niya ang pagsigaw at ang pagtakbo. At isa pa, madali siya matutunto ng aswang kung patuloy siyang sumisigaw. Hindi ako pwede magingay. Hindi na ako hingi ng tulong dahil baka matuntun pa ako ng aswang. Ang kailangan ko ngayon ay isang ligtas na mapagtataguan. Sinuyod ng paningin ni Melvin ang buong lugar. Ngunit dahil nga 10 oras na ng gabi at sa lakas ng ulan, ay walang ni isa mang tao ang nasa labas. Sa tuloy-tuloy na pagtakbo ni Melvin, ay narating niya ang pilahan ng tricycle. Tinungo niya kaagad ang unang tricycle na kanya nakita. Ayun, doon ako magtatago. Yan. Buti na lang may trapal to. Makakapagtago ko na maayos. Hindi pa nakakampante ang kanyang kalooban, ay biglang may narinig si Melvin. Dahang-dahang inililis ni Melvin ang trapal na nakatabing sa may pintuan ng tricycle. Doon niya nakita ang aswang nakatayo sa labas, tila naghahanap, at natitiyak ni Melvin na siya ang hinahanap nito. Napapikit na lamang ang binata at mahigpit na kinapitan ng kanyang bibig. Nangangamba ito na baka lumabas ang tunog ng kanyang mga higpi. Ang katahimikang gusto niyang mangyari ay sinabayan niya ng taimtim na pagdadasal sa kanyang isipan. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Huwag niyo pong hayaan na mapahamak ako ngayong gabi. Magbabago na po ako. Magkikilig na po ako sa bili ni Papa. Parang awa niyo na po, Panginoon. Iligtas niyo po ako. Napatigil si Melvin nang marinig niya lalong nag-ingay ang aswang. Sinisigaw nito ang kanyang pangalan. Pilit siyang hinahanap. Patuloy ito sa pagsigaw. Patuloy ito sa pagwawala. Walang nagawa si Melvin kundi takpan ng kanyang mga tenga. Sa kanyang pagkakayukyok sa loob ng tricycle, pilit niyang isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod upang mapigilan ang paggawa ng anumang ingay. Habang nasa ganung posisyon, ay madiin pa rin nakatakip ang kanyang mga palad sa kanyang tenga. Patuloy pa rin ang pagsigaw ng aswang. Sumasabay ito sa ingay ng ulan at hangin sa labas. Si Melvin naman, tuloy-tuloy pa rin ang pagdadasal sa kanyang isipan. Hindi na napansin ni Melvin kung gaano siya katagal sa ganung sitwasyon. Pero makalipas ang ilang sandali, napansin niya lamang ang isang bagay. Ang tanging ingay na lamang sa labas ay ang buhos ng ulan at ang ihip ng hangin. Wala na ang ingay ng aswang. Ngunit ayaw pa rin maniguro ni Melvin. Takip-takip ang kanyang bibig. Unti-unti niyang nilihis ang trapal na nakatabing sa tricycle. Inaninag nitong maigi ang buong paligid. Hanggang sa naisip nga niya na wala na ang aswang. Doon na naramdaman ni Melvin ang pagluwag ng kanyang dibdib. Ngunit ang mga sandali ding yon ay sumabay na magdilim ang kanyang mga paningin at tuluyan na nga itong nawala ng malay. Kinabukasan, nagising ang binata na maramdaman niyang may humihima sa kanyang buhok. Anak, Melvin, gumising ka na. Nandito na si Papa.
Pakiusap naman. Melvin, gumising ka na. Nandito na ako, oh. Sa isip ni Melvin ay naririnig niya ang boses ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay nasa tabi niya lamang ito. Na mga sandaling yon, ramdam na din niya na nakalapat na ang kanyang likod sa malambot na higaan. Gustuhin man niya na ibuklat ang kanyang mga mata, pero masyado pa siyang pagod para gawin yon. Kaya nanatili siya sa pagkakapikit. Melvin, anak, gumising ka naman na. Huwag mo naman pag-alalahin ng papa ng ganito. Habang nakapikit pa rin, naramdaman ni Melvin na may pumasok pa sa kanyang silid. Sunod ay narinig niya ang boses ng kanyang ama. Sir Dino, bakit kaya hindi pa rin nagkakamalay ang anak ko? Nag-aalala na ho ako sa kanya. Dahil siguro sa tinuro ko kanina sa kanya. Pero salamat ho talaga ha. Kahit papaano bumaba na rin ang kanyang lagnat. Ay naku, pasensya na ho talaga kayo sa abala. Kabago-bago ko lang ho rito ganito na po ang naidulot ko sa inyo. Huwag mo nang problemahin yun, Mang Ben. Dati naman ako nagtatrabaho sa klinika bago ako magbukas ng sarili kong bakery. Kaya tungkulin ko pa din na alagaan ang mga may sakit at nangangailangan. Okay lang naman kahit na huwag ka na munang pumasok ngayong araw. O bumaba ka na lang para tumulong-tulong sa baba paminsan-minsan. Pero hindi ho kita inuobliga. Asikusuhin niyo po ang anak ninyo. Maraming salamat ho talaga, Sir Dino. Napakabait po ninyo. O sige, kung may kailangan pa ho kayo, magsabi lang ho kayo, nasa baba lang ako. Sige ho, maraming salamat po ulit. Muling bumukas at sumarado ang pinto. Gusto-gusto na talagang imulat ni Melvin ang kanyang mga mata. Pero pakiramdam nito ay nanghihina pa rin talaga siya. Kaya hindi niya ito magawa. Hanggang sa hindi nagtagal, pakiramdam niya ay nawalan na naman siya ng malay. Nang muli siyang magkamalay, ramdam niya ang tila mabigat na bagay na pumapatong sa kanyang kamay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang ama na nakasubsob sa kanyang kamay habang nakaupo ito sa gilid ng kama na kanyang hinihigaan. Nang iikot niya ang kanyang paningin, napansin niya wala siya sa kanyang sariling silid. Papa? Papa? Anak, Melvin, buti naman at nagising ka na. Pambihira ka, sobra mo kong pinag-alala. Papa? Nasaan ho ako? Nasaan tayo? Nandito tayo ngayon sa bahay ng boss ko. Dito sa ibabaw ng bakery. Po? Paano ho nangyari yun? Sa pagkakatanda ko ho, nandun ho ako sa loob ng isang tricycle. Yun na nga, anak. Alas 5 pala ng umaga, may dumating ng tricycle dito. Yun yung tricycle na laging naghahatid sa akin dito sa trabaho. Halos mamutla ako nung sabihin niya na nasa loob ka ng tricycle niya at walang malay. Kanina ka pa daw niya ginigising, pero talagang hindi ka magkamalay kahit anong gawin niya. Ang mabuti na lang talaga na mukha ang kanya. Dahil nga hindi ba tinatid mo ko doon sa paradahan. Kaya ayun, dito kanya idiniretso. Napakataas ang lagnat mo nun at kahit ano rin gawin kong gising sa'yo, ay hindi ka rin magising. Umuwi pa nga ako sa bahay kanina nung hindi ka pa rin nagkakabalay para kumuha ng ilang damit mo. Sobra-sobra na ang pag-aalala ko sa'yo, Melvin. Dahil hindi ko na alam kung ano bang nangyari sa'yo. Basang-basa ka tapos ang taas pa ng lagnat mo. Akala ko nga kukumbulsyonin ka. Buti na lang at tinulungan ako ni Sir Dino na mapababa ang lagnat mo. Dahil sa mga sinabi ng kanyang ama, ay unti-unti nang naalala ni Melvin ang lahat na nangyari bago siya mawala ng malay. Doon ay mabilis itong napabangon sa kanyang pagkakahiga, kung saan ay naramdaman niya ang pagsisimula ng panginginig ng kanyang katawan.
O anak, bakit? Ano nangyari? Bakit bigla kang nanginginig ng ganyan? Pa, may sasabihin po ako sa inyo. Pa, may aswang po na umatake sa akin kagabi. Ano? Aswang? Totoo ba yan, anak? Opo. Totoo po pa. Kumatok siya sa bahay. Akala ko po kayo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba, Melvin, na huwag ka magbubukas ang pintuan kahit na may kumakatok. Pinaalalahanan din kita na kausapin mo muna sa loob bago mo buksan. Ano ka ba naman, Melvin? Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Akala mo laging biro na lang ang lahat. Pa, di ko na muna talaga pagbubuksan ng una. Pero ano ho magagawa ko? Nagsalita ho siya. Tsaka, boses niyo ho yung narinig ko. Kaya nung narinig ko yung boses niyo, binuksan ko yung pintuan. Ano ka mo? Boses ko. Opo pa, boses niyo talaga. Hindi ako pwede magkamali. Eh, yung mukha. Nakita mo ba, Melvin? Mukha ko ba? Yun ho ang isa pa. Hindi ko ho nakita yung mukha niya. Kasi nung buksan ko yung pinto, namatay ho yung ilaw. Siguro dahil sa lakas ng ulan. Malakas ang ulan. Anak, hindi naman umulan ah. Ano ho? Pa, ang lakas ng ulan kagabi. May kasama pang malakas na hangin at malalakas na kidlat. Para nga ho bumabagyo eh. Ano bang sinasabi mo, anak? Walang ulan kagabi. Pero pa, hindi ako pwede magkamali. Teka, tama. Pumunta ba kayo sa kwarto ko? Oo, pumunta ako sa kwarto mo. Napakagulo nga eh. Oh, edi nakita niyo hong duguan yung kama. May mga dugo ho nagkalat doon. Kinagat niya ako kagabi. Tinusok niya ako ng mga kuko niya. Siguradong may dugo doon. Ano bang pinagsasabi mo, Melvin? Walang dugo doon. Magulo lang ang kama mo katulad ng dati. Ng mga sandaling yon, ay hindi na alam ni Melvin kung ano pa ang paniniwalaan. Panaginip lang ba ang lahat ng nangyari? Pero, sumasakto ito sa mga kwento sa paligid. Lalo na sa mga kwento ni Mang Oyo. Totoo ba ito o katang-isip lamang? Sa gitna ng pag-iisip na yon, isa na lamang ang namatawi sa kanyang isipan. Ang yakapin ng kanyang ama. Habang yakap niya ang kanyang ama, nabuo na sa isipan niya na malamang walang katotohanan ng mga nangyari. Malamang ay katang-isip lamang ang lahat ng iyon. Maya-maya pa ay kumalas na ang kanyang ama sa pagkakayakap sa kanya. Tumayo ito at lalabas na sana ng kwarto nang bigla itong lumingon sa kanya. Eh siya nga pala, anak. Huwag kang masyadong maglulumikot ha. At baka mawala yung gasa na inilagay namin sa binti mo. Eh mukhang may malaking sugat ka dyan dahil tila nagasgas ka doon sa tricycle kagabi. O sige na, lalabas na ako. Sa narinig na yon, ay unti-unting napatingin si Melvin sa kanyang binti. Unti-unti niyang binuklat ang gasa at kitang-kita niya ang pahid ng mga matatalim na kuko sa kanyang binti. At dahil doon, muli na namang naguluhan ang kanyang isipan. Ang mga nangyari, totoo ba o katang-isip lamang?